Ang life insurance daw po ay college education fund. Sa college education fund, ang purpose po natin na mga magulang ay magtabi at yung itinatabi po natin regular ay gusto natin kahit papaano lumago, kumita. So, nang sa gano'n kapag tumungtong na yung mga anak natin sa kolehiyo or senior high, the moment na kailanganin na po natin ng pondo para pag-aralin yung mga anak natin, meron po tayong mahuhugot na funds na walang hassle. Hangga't nga maaari ang gusto nga natin dun, kung magkano yung tinabi natin, the moment na kailanganin na natin siya, yun yung pinaka-minimum, na mawi-withdraw natin. Tama po ba? Siyempre ine-expect natin, umaasa tayo na mas mataas, doon yung magiging value niya, pero at least man lang 'no, at least kung magkano yung hinulog mo, yun din yung maiwi-withdraw mo. Pero sa life insurance, hindi po. Hindi niyo po mawi-withdraw exactly yung amount na ibinayad po natin doon sa insurance natin. Dahil especially kung hindi pa ho yan nagma-mature, ano? Dahil business po yan, eh. So, business po ang insurance. So, nag-take sila ng risk nung pinotektahan po nila tayo. Imagine, nagbayad ka ng ganitong amount. For example, nagbayad ka ng 10,000 pesos. For example lang po, and then kinover ka ng 1 million, for example. Nung moment po na yon nag-take na po sila ng risk, eh. Anong risk yung tinake po nila? Magkano? 1 million or 990,000. Actually, 1 million, malaki. Dahil nung nabentahan tayo ng insurance, may commission po yung agent. So nag-allocate din po sila ng funds para dun sa agent as incentive or commission. So malaki po yung cost noon. So malaki po yung tinake nilang risk nung kinover po nila tayo. Kaya naman, as much as possible, since business yan, dapat makita po nila yung, kumbaga kumita sila dun sa naging transaction, no, natin. Kung i-withdraw mo yung worth 10,000 na ibinayad mo sa kanila, hindi 10,000 siyempre mawi-withdraw natin. Less or worse ay wala tayong mawi-withdraw. Ang insurance product ay hindi college education product.